Ang topic natin ngayon ay ano ba ang mga proseso na dapat mong malaman sa pagtatanim ng hydroponics system? Hello! Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel, Abundant Garden Hydroponics. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Kaya po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. Dito ko nga po itinuturo ang mga simpleng pamamaraan kung paano tayo mapagsimula ng pagtatanim gamit ang hydroponic system. Shout out po sa ating kaibigan na si Mr. Rico Villapando ng Orange County, California. Maraming salamat sa pag-subscribe. At kamusta rin po sa kanyang kapamilya dyan po sa Lipa, Batangas. Maraming salamat po. And also sa aking mga kasamahan sa trabaho na si Brother Jake and Brother CJ. Maraming salamat sa pag-subscribe. At higit sa lahat, binabati ko po ang aking mahal na tatay na isang maligayang karawan po sa inyo. Happy birthday, tatay! Wishing you blessed birthday, good health, and more birthday to come. I love you so much. Ano-ano nga ba ang mga proseso na dapat nating malaman sa pagtatanim sa pamamagitan ng hydroponics? Mayroon po tayong tatlong dapat na malamang proseso sa pagtatanim ng hydroponics. Una, ito po ay ang germination. Pangalawa ay yung nursing. Pangatlo ay yung vegetative po. Sa germination, ito yung proseso ng pagpapasibol ng mga buto o seeds ng mga gulay. So depende nga po sa gulay na inyong itatanim. Halimbawa, sa lettuce. So yung lettuce seeds ay ating i-germinate. May mga paraan din po kung paano mag-germinate ng mga seeds. Ang una, yung sa pamamagitan ng coco peat. Yung coco peat mula sa husk ng niyog o yung mga fiber, coco coir. So yun po, pwede po natin gamitin yan sa pagpapasibol ng ating buto. And then yung pangalawang pamamaraan ay yung paborito ko, yung paggamit ng paper towel. Yan, tama po kayo. Sa pamamagitan ng paper towel, pwede po tayo magpunla ng buto ng mga gulay. So, mas madali po ito. Mas gusto ko po nga pong gamitin ang paper towel sa ating germination process. Ang seed germination ay tumatagal mula sa 1 araw hanggang 5 araw. So, depende po sa klase ng buto ng inyong nabili. Minsan po may matagal. Minsan naman may napakabilis. Ang isa sa napaka-paborito kong buto ay yung Strosa seeds ng lettuce variety. 1 araw lang. Actually, wala pa nga 1 araw. Within 15 hours to 20 hours,
pumuputok na po kaagad yung buto ng straw sa seeds. Napakabilis po, napakaganda. Pero yung iba naman, may 5 days, umaabot ng 5 days po siya. Depende nga po sa klase ng inyong seeds na nabili. Pagkatapos ng germination stage, dito naman po papasok ang nursing stage, na kung saan dito inaalagaan ang mga sumibol na buto. So, papangalagaan natin ang mga buto mula 1 day hanggang 14th days. So, 2 weeks. 2 weeks po natin siya sa nursing stage. Paano nga ba ang pag-aalaga sa nursing stage? Dito natin naalagaan ang mga seedlings ng 2 weeks. So, kailangan niya ng direct sunlight. Kailangan hindi po siya nalalagyan ng shade. So, dapat direct sunlight. At least 4 hours to 8 hours para po maging healthy ang ating mga seedlings. Sa nursing stage, pwede rin natin takipan ang container ng mga seedlings. Ang itatakip po natin ay yung net or parang kulambo. Upang sa ganon, hindi pasukin ng mga lamok. Since hydroponics nga po tayo, may water. So, alam niyo naman natin na ang lamok, paborito ang tubig. So, para may iwasan ng lamok, kailangan takpan ng net. Bakit net? Para makapasok pa rin ang sikat ng araw. Sa nursing stage, pwede na tayo ditong gumamit ng nutrient solution. Kailangan i-introduce na natin ang nutrient solution sa ating mga seedlings para hindi sila mabigla pagdating sa vegetative stage. So, kailangan maglagay tayo ng nutrient solution mula 8th day hanggang 4th day. Meaning, after 1 week niya sa nursing stage, pwede po tayong maglagay. Pero ang ilalagay lamang po natin ay half strength concentration. So, hindi po yung full strength. Kasi mahina pa po yung kanyang mga roots. So, posible pong masunog. Especially kapag naiinitan po. Kaya para hindi po masunog, half strength concentration ang ating ilalagay na nutrient solution. So, lilinawin ko po ito kasi marami palagi nagtatanong sa akin sa paglalagay ng nutrient solution. Di po ba ang nursing stage ay 2 weeks o 14 days? So, ngayon, ika-8th day, doon po tayo maglalagay ng half concentration. Meaning, yung unang linggo o unang 7 days, pure water po siya. Okay? And then, yung natitirang isang linggo o 7 days, o yung 8th day hanggang to 14th days, ay may half concentration na ng nutrient solution. Pangatlong proseso ay yung vegetative stage. Ito po yung pagpapalaki na ng ating mga seedlings pagkatapos ng nursing stage. Dito sa vegetative stage, dito natin ginagawa ang paglilipat o pagta-transfer ng mga seedlings patungo sa kanyang grow box. Yung grow box po, dito natin ilalagay ang mga seedlings upang sila ay lumaki, maging gulay na ang ating mga vegetables. Kapag nasa vegetative stage, kailangan ang grow box natin ay nasa direct sunlight pa rin. At least 6 hours to 10 hours para maging healthy ang growth ng ating vegetables. Sa vegetative stage nga po, dito dapat kinokontrol natin yung environment. Ibig sabihin, baka po sobrang init o sobrang lamig. Pero since nasa Pinas nga po, ang ating kalaban lamang dyan ay sobrang init. Kapag mas sobrang init ng araw, kailangan maglagay tayo ng shading net sa ating mga pananim. Okay? Upang sa ganon, hindi diretsahan ang pagpasok ng sikat ng araw patungo sa mga vegetables natin. Ayun na po ang ating Hydroponics 101 sa araw na to. Naway marami po kayong natutunan. At kung kayo po ay may mga katanungan, mag-message lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Again, this is Abundant Garden, making backyard garden easy. Thank you.